Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jose. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Laking Maynila si Jose at ang nobya nitong si Ali. Kahit na ang mga kaibigan nitong si Hana at Ador, kapwa mga ipinanganak sa Maynila. Sanay ang mga ito sa modernisasyon. Ganun pa man ang paboritong bonding na magkakaibigan. Ang pagpunta sa iba't ibang lugar. Kung sa Iloilo naman tayo pumunta, hindi pa naman tayo nakakapunta doon, di ba? Mukhang magandang puntahan ng probinsyang yun. Wika ni Jose. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya hindi naman natin alam yung Iloilo. Baka maligaw lang tayo. Tugon ng kasintahang si Ali. Pwede din naman. Tsaka pwede naman tayong magtanong-tanong o kaya magsaliksik tungkol sa lugar ng Iloilo para naman may ideya tayo bago pumunta doon. Oo nga naman. Tsaka, mas maganda yun kasi hindi pa tayo nakakapunta sa Iloilo. Panigurado, maraming bagong karanasan tayong malalaman doon. Dagdag ng magkasintahang Ador at Hana. O di ba? Sang-ayon sila, Ador. Ayaw mo ba, Ali? Sa ating magkakaibigan, ikaw may gusto ng challenging, di ba? Bakit parang ayaw mo ngayon? Hindi naman sa ayaw. Nag-iisip lang ako. Pero kung yan ang pasya nyo, di sasama ako. Pwede bang hindi ako kasama? Ayan na pala Sama-sama tayo ha. Tsaka paghahandaan naman natin bago pumunta doon. Tama. Hindi naman tayo pwedeng pumunta doon nang di man lang inaalam kung anong meron sa lugar na yun. Baka mamaya, may mangyari pa sa ating hindi maganda. Kahit laking Maynila ang mga ito, naniniwala sila sa mga kakaibang nilalang. Kaya naman sa tuwing nagpupunta ang mga ito sa iba't ibang lugar, palagi nilang dala ang mga pangontra at panlaban sa mga elemento, kagaya ng aswang. Palaging handa sila sa anumang panganib na parating. Dahil natuto na sila sa mga dating paglalakbay. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan, minabuti nilang ayusin na ang kanilang mga dapat dalhin. Mabilis ang kilos ng mga ito kaya hindi na nakakapagtaka na sa araw na yon, kagad din silang nakalis. Nagsaliksik lamang ng kaunti ang magkakaibigan at nagpasya ng umalis. Matapos ang halos buong araw na biyahe gamit ang Roro, nakarating sa Iloilo ang magkakaibigan. Ngunit ang pagkakamali ng mga ito, wala silang matutuluyan. Kaya naman naghanap muna ang mga ito ng tahanan na pwedeng paglagian. Ito ang ayaw ko Gusto ko nang magpahinga. Anong gagawin natin ngayon? Wika ni Ador. Teka, subukan natin magtanong-tanong. Baka naman may alam sila, di ba? Tugon ni Hana. Mas mabuti nga yan. Doon kayo, dito kami ha. Tapos magkita na lang ulit tayo dito. Wika ni Ali. Tumango naman ang dalawa at nagsimula na silang magtanong-tanong. Hanggang sa may nakausap sila na isang lalaki. Pwede kayo tumuloy sa amin. Kaso sa kabilang baryo pa yun Medyo malayo dito sa bayan. Pero may sasakyan naman kayo, hindi ba? Wika ng lalaki. Oo, meron nga. Ano nga palang pangalan mo?
Hihintay muna natin yung dalawa naming kasama ha. Tugon ni Jose. Ako nga pala si Julian. Kami lang ng nanay ko sa bahay at maaari kayong makituloy doon hanggang sa kailan nyo gusto. Mabait naman si nanay kaya panigurado. Papayag yon na makituloy kayo sa bahay namin. At malawak naman doon. Anong oras na din? Mahirap maghanap ng matutuluyan ngayon. Lalo na't maraming mga turista. Wika ni Julian. Ilang sandali ang lumipas ay dumating na din sila Hana at Ador. Jose, sino yan? Nga pala, wala kami nahanap na kahit saan pwede nating tuluyan. Pagod na yung mga paa namin. Sa bahay nila, pwede daw tayo doon. Siya nga pala si Julian. Tugon ni Jose. Nagningning ang mga mata ni Hana sa sinabi ng kaibigan. OMG, sa wakas may matutuluyan na din tayo. Super nakakapagod ang biyahe natin. Pagod na ang paa ko kakalakad. Wika ni Hana. Medyo malayo lang dito sa bayan ng bahay namin Pero may sasakyan naman kayo, hindi ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami masasamang tao. Ayos na kami doon. Hindi naman kami maarte. Sumubay ka na lang din sa amin. Tugon ni Ali. Sumakay na sa sasakyan ang magkakaibigan kasama si Julian. Kagaya ng sinabi ng binata, may kalayuan ang baryo nito sa bayan. Nandito na tayo. Pwede nyo nang iwanan dyan sa bakura ng sasakyan nyo. Hindi naman yan mawawala. Teka lang. Tatawagin ko lamang si nanay. Wika ni Julian. Dali-dali namang kinuha ni Hana ang cellphone. Ngunit napakamot na lamang sa ulo. Ano ba yan? Wala palang signal dito. Mukhang wala din silang kuryente. Ano ba tong baryong ito? Wika ni Hana. Kaagad namang nilakihan ni Jose ng mata ang dalaga dahil sa mga sinabi nito. Itiko mo nga yung bibig mo. Napakatalas Mamaya bigla na lang magalit sa atin yung mga tao dito at paalisin tayo. Hindi ka talaga nag-iisip, Hana Pasensya na. Hindi ko naman sadya Pagod lang talaga ako. Tugon ni Hana. Ilang sandali ang lumipas ay dumating na din ang ina ni Julian. Magandang araw sa inyo. Pasok kayo sa aming munting tahanan. Gabi na at baka mahamugan pa kayo. Wika ng nanay ni Julian. Magandang gabi Nabanggit po sa amin ni Julian kanina na malawak daw po ang bahay niyo at pwede kaming makituloy. Ako nga po pala si Jose. Kasintahan ko po si Ali. Si Ador po at Hana mga kaibigan ko. Wika ni Jose. Napangiti naman ang matandang babae at pinapasok ang magkakaibigan. Ako nga pala si Anita. Kayo na ang bahala kung aling o nanay ang itatawag niyo sa akin. Kumain na ba kayo? Baka gusto niyong sumabay sa amin. Sakto at magluluto ako ng nilagang baka. Wika ni Aling Anita. Nakakahiyaman pero sige po, sasabay na lang po kami sa inyo. Hindi pa po kami kumakain Nagbiyahe po kami ng halos buong araw. O sige mga iyo at iha, magpahinga na kayo. Sa isang kwarto na lamang kayo dahil yun lang ang bakante. Ayos lang ba yun sa inyo? Ayos na po yun sa amin Basta may matutuluyan lang kami habang nananatili kami dito sa Iloilo.
Tulungan ko na kayo dito sa mga bagahe nyo. Teka, parang ang bigat naman eh. May dala ba kayong pilak o hindi naman kaya mga... Hindi na naituloy pa ni Julian ang sasabihin. Dahil naramdaman ito ang pag-init ng kamay. Nabitawan ni Julian ang bagahe at nagulat naman ang magkakaibigan. Ay naku, pasensya na ha. Mabigat talaga yung mga bagahe namin. May mga dala kami na kung ano-ano eh. Kami na ang bahalang magdala nito. Wika ni Ador. Kagad binuhat ng binata ang bagahe na hawak ni Julian. Itinuro na lamang ng binata ang magiging silid ng magkakaibigan. Matapos maihatid, kagad nang bumalik si Julian sa kusina kung saan nagluluto ang ina. Maya-maya pa, natapos na sa pag-aayos ang magkakaibigan. Nagkataon namang nalaglag ang lana nang pumasok ng silid si Aling Anita. Bukas ay tutulungan kayo ng aking anak na makahanap ng mas maayos na matutuluyan. Ngayong gabi, pansamantalang dito muna kayo sa bahay namin. Nga pala, luto na ang hapunan. Hihintayin na lamang namin kayo sa sala. Akala ko po ba kahit kailan po namin gustong tumuloy, pwede kami dito. Nakakapagtaka naman po. Pasensya na mga anak. Ayaw ko lang na mapahamak kayo. Lalo na't mga birhen pa ang babaeng kasama nyo. Hindi makabubuti para sa inyo na magtagal pa sa baryo na ito. Mamaya sa hapag, ipapaliwanag ko ang lahat. Wika ni Aling Anita. Tumango naman ang magkakaibigan at umalis na ang matanda. Mga kasama, kumukulo yung langis na dala natin. Ibig sabihin ba nito, aswang si Aling Anita? Wika ni Ali. Hindi kaya lugar to ng mga aswang? Narinig niyo naman yung sinabi ni Aling Anita, hindi ba? Paano kung tama tayo ng hinala? Kaya ba nais nila tayong umalis? Sasabihin naman sa atin mamaya ni Aling Anita, huwag muna kayo masyadong nega. Tama si Hana. Tara na sa sala at nakakaya naman sa kanila kung magtatagal pa tayo dito. Kagad namang lumabas ang apat. Naabutan nila ang mag-inang naghahain ng kanilang kakainin. Maupo kayo at may mahalaga kaming sasabihin ni nanay sa inyo. At sana, huwag niyong ikakalat sa iba ang aming sasabihin sa inyo. Wika ni Julian. Nagkatinginan ang magkakaibigan at bahagyang kinabahan ng mga ito. Aswang kami mga anak. Maaari naman kayong magtagal dito sa aming puder. Ngunit ayaw namin na isa sa inyo ay mapahamak. Lalo pat hindi ko hawak ang isipan ng aking kuya na pinuno dito sa aming baryo. Mga birhen pa si Ali at Hana, kaya naman mas nanganganib ang inyong mga buhay. Pasensya na kayo kung isinama ko pa kayo dito sa aming baryo. Naawa lamang ako sa inyo kanina at inisip ang inyong kapakanan. Baka mapunta kayo sa mga masasamang kauri namin. Kaya kahit na alam kong delikado, nakipagsapalaran ako. Bukas na bukas din, sasamahan ko kayong makalis dito at makahanap ng inyong matutuluyan. Maraming salamat kung ganun. Makakaasa kayo na hindi namin ikakalat kahit na kanino ang inyong sikreto. Ngunit sana, tuparin niyo ang sinabi niyo. Dahil ayaw pa naming mamatay. Tutupad kami sa usapan, iho. Meron na kaming natulungan noon na kagaya nyo. Ngunit ang kaibahan nila,
Naligaw at tinulungan namin upang makaalis sa lugar na ito. Dahil ang mga berhen na kagaya nyo, inaalay ng aming pinuno upang magmukhang bata. Kaya pala, kumulo yung langis na dala namin kanina. Huwag po kayong mag-alala. Dahil may kaalaman po kami sa pakikipaglaban, may mga dala po kaming pangontra. Alam ko. Naramdaman ko kanina nung buhatin ko ang mga bagahe nyo. Ay, sige na. Kumain na tayo nang makapagpahinga na kayo. Mas mabuti kung maging alerto tayong lahat. Dahil sigurado kong naaamoy na kayo ni Arjon. Matalas ang radar ng kapatid ko. Pero ligtas kayo dito sa bahay. Kaya naman wag na wag kayong lalabas nang hindi ko nalalaman. Wika ni Aling Anita. Tumango naman ang magkakaibigan. Kahit naaswang ang mag-ina, nagtiwala pa din ang mga ito. Habang kumakain, napansin kagad ni Jose na tila may umaaligid sa paligid. Dahil bukas ang mga bintana. Aling Anita, hindi po ba tayo magsasara ng bintana? Parang may umaaligid eh. Kahit umaligid pa sila sa paligid, hindi din naman sila makakapasok sa aking tahanan. May ritual akong nilagay upang hindi tayo mapasok dito. Wika ni Aling Anita. Nakampante naman ang magkakaibigan sa sinabi ng matanda. Matapos kumain, pumasok na sa kanilang silid ang magkakaibigan at nagpahinga. Ilang sandali ang lumipas habang mahimbing na natutulog ang mga kasama. Naisipan ni Hana na lumabas ng tahanan dahil sa kuryosidad. Tila hindi ito naniniwala na mabait ang mag-ina. Ilang sandali pa pagtapak sa labas, bigla na lamang may humila sa dalaga at nawalan ito ng malay. Kinabukasan, nagising ang magkakaibigan ngunit laking gulat nila dahil wala na si Hana sa higaan nito. Binalot ng kaba ang puso ng magkakaibigan. Kagad namang lumabas si Ador ngunit ni Anino ng kasintahan. Hindi nito nakita. Nang masulya pa ng binata si Julian, kagad niya itong sinugod at kwinelyuhan. Walang hiya kayo. Saan niyo dinala si Hana? Bakit wala na siya sa higaan? Tanong ni Ador. Pare, huwag ka namang magpadalos-dalos. Nag-aalala din naman kami pero wag mo naman sanang sisihin sila Julian. Wala kaming alam ni nanay. Nagising kami na bukas ang pintuan. Kaya naman naalarma kami at nakita namin ang porselas na ito. Mukhang lumabas siya kagabi nang hindi nagsasabi sa kahit sino sa atin. Wika ni Julian. Kinuha ni Ador ang porselas na hawak ni Julian. Kay Hana ang porselas na to. Saan niyo dinala ang kasintahan ko? Ilabas na siya! Kagad namang inawat ito ni Jose. Hinila papasok ng tahanan. Ano ba, Ador? Halata namang walang alam sila, Julian. Bakit pa sinisisi mo sila? Isa pa, sinabi ni Hana sa ating kagabi na aalamin niya ang kasagutan. Baka lumabas siya kagabi nang hindi nagsasabi sa atin. Walang mangyayari kung magsisisihan tayo. Mas mabuting alamin na lang natin kung saan pwedeng dinala si Hana bago mahuli ang lahat. Wika ni Jose. Narinig ng mag-ina ang pag-uusap ng magkakaibigan. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo ng kaibigan ninyo? Wala ba siyang tiwala sa amin? Ngayon hindi natin alam kung saan dinala ang kaibigan niyong yan. At sigurado ako, pinagpepiestahan na siya.
Wika ni Aling Anita. Di ba? Kalahin niyo sila at kuya mo pa? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? May naisip akong paraan para malaman natin kung paano natin mahanap si Hana. Mukhang hindi ko gusto ang naiisip mo, Ali. Kung tama ang hinala ko, balak mo bang ipangsangkalan ng sarili mo? Ito na lang ang paraan. Hindi ba't nais nila ng birhen? Bakit hindi mo ko ialay, Aling Anita? Para malaman natin kung saan nila dinala si Hana. Matalino si Tio. Kaya naman baka mas mapahamak lang kayo. May punto si Ali. Ngunit kailangan handa tayo sa maaaring mangyari. Traidor ang kapatid ko. Kaya sigurado akong kahit na ako na kapatid niya, magagawa niyang ikanono para lamang sa kanyang sariling pagdanais. Pero sana lang, hindi pa uli ang lahat, baka kung ano nang ginagawa nila kay Hana. Wika ni Jose. Sa kabilang banda naman, pagmulat na mata ni Hana, napansin kagad ng dalagang nakatali siya sa isang malaking puno. Napapalibutan ito ng mga kandila at nakita ang isang matandang lalaki. Anong ginagawa ko dito? Nasaan ako? Sino ka? Bakit mo ko itinali? Anong gagawin mo sa akin? Tanong ni Hana. Napakaingay mo, babae. Ang ayaw ko sa lahat. Madaldal. Nais mo bang putulang kita ng dila? Sino ka? Magpakilala ka sa akin. Hindi mo ako matatakot, tanda. Gusto ko ang pagiging matapang mo. Pero wala sa hulog. Pero sasagutin ko ang iyong tanong. Ako ang pinuno sa lugar na ito. At hihintayin ko lamang ang pagsapit ng gabi. Dahil iaalay kita upang bumalik ang aking wangis. Ikaw si Arjan? Ikaw yung kuya ni Aling Anita? Bakit mas pinili mo maging masama? Tanong ng dalaga. Nakaisip ng paraan ng dalaga upang makatakas sa lugar na yun. Kilala mo ko. Naikwento ba ko ng kapatid ko sa inyong magkakaibigan? Kung gaano ako kasama at walang puso. Wala siyang sinabi na ganun. Nabanggit ka niya bilang kuya niya at pinuno ng baryong to. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Ano bang dahilan mo para gawin to? Hindi mo ba kayang magbago? Hindi pa uli ang lahat at may oras ka pa. At sino ka para sabihin sa akin yan? Hindi na ako magbabago pa. Nakaukit na sa aking pagkatao ang kasamaan at ang kapatid ko. Kailanman hindi ako magiging mabuti kagaya niya. Dahil siya naranasan niyang mahalin ang taong mahal niya. Hindi kagaya ko, na ginamit lang at sinaktan ng mga normal na tao kagaya mo. Hindi naman lahat ng tao kagaya ng nanakit sa'yo. Tandaan mo, kahit ang masama pwedeng magbago, nasa iyo naman yun kung mananatili kang masama. Habang nakikipag-usap, unti-unting tinanggal ni Hana ang tali sa kamay. Kaya naman nagpatuloy ito sa pakikipag-usap kay Mang Arjon. Ngunit bigla na lamang dumating si Aling Anita. Kuya, may dala akong regalo para sa'yo. Nakuha mo na pala ang bihag ko. Wika ni Aling Anita. Nanlaki ang mga mata ni Hana nang makita si Ali na walang malay at nakatali. Masama ka din pala, Aling Anita. Nagtiwala pa naman sa'yo mga kaibigan ko.
wika ni Hana. Ilang sandali pa nagmulat ng mata si Ali. Sumenyas ito sa kaibigan at nang mapalingon sa gilid. Naroon sila Ador at Jose, kasama si Julian. Kaya naman nalaman kagad ng dalaga ang plano ng mga kaibigan. Kaya nakisakay na lamang si Hana. Walang hiya ka, Aling Anita. Pinagkatiwalaan ka namin. Sana nakinig kami kay Hana nung una pa lang. Hindi ko magagawang traidorin ang sarili kong kadugo para lamang sa mga kagaya ninyo. Mabuti naman at napag-isipan mo yan, Anita. Nasaan ang pamangking ko? Bakit hindi mo siya kasama? Ito na ang hudyat. Kaya naman kagad na kumilos ang mga lalaki. Nandito ako, Tiyo. Kasama ko sila upang matigil na ang iyong kasamaan. Sigaw ni Julian. Kagad na kumilos si Ali at pinutol ang nakatali kay Hana gamit ang punyal. Mga traidor, hindi kayo mananalo laban sa akin. Pagsisisihan niyo ang inyong ginawa. Nagpalit ito ng anyo. Maging sila Aling Anita at Julian. Naglaban ang mga ito at tumulong ang magkakaibigan. Unti-unti na ding nagdatingan ang mga alipores ni Arjon. Nang mga oras na yun, nakipagsapalaran ang magkakaibigan upang maisalba ang kanilang mga buhay. Tumakas na kayo. Kami na ni Nanay ang bahala dito. Huwag kayong mag-alala sa amin. Hindi naman namin kayo pwedeng iwanan ng ganun-ganun lang. Hindi kami aalis dito. Iligtas niyo ang inyong mga buhay. Huwag niyo na kaming alalahanin. Nang mga oras na yun, hindi magawa ng magkakaibigan na iwanan ang mag-ina. Kaya naman nagpasya ang mga ito na lalaban hanggang dulo. Ilang sandali ang lumipas. Nasugatan si Ador sa kanang braso ng isang aswang. Kaya naman sumaklolo si Hana sa kasintahan. Pumunta na kayo sa bahay nila, Aling Anita. Hindi sila makakapasok doon. Kami na ang bahala dito. May mga gamot sa bag ko. Gamitin mo yon para lunasan ang sugat ni Ador bago pa lumala. Utos ni Ali. Kagad namang sumunod ang magkasintahan. Naiwan ang apat sa labanan. Pagod na sila Jose. Ngunit hindi tumitigil ang mga ito sa pakikipaglaban. Nang mga oras na yon, gamit ni Ali ang buntot page. Samantalang si Jose naman, gamit ang punyal na gawa sa sungay ng kalabaw, na mainam na panlaban sa mga masasamang elemento. Makalipas ang mahabang labanan, unti-unting naubos ang mga aswang. Kaya naman mas lalong ginanahan ang magkasintahan na makipaglaban. Bakit nandito pa kayo? Iwanan niyo na kami. Iligtas niyo ang inyong mga sarili. Hindi po kakayanin ng konsensya namin hayaan kayo dito. Lalo na't alam namin na delikado ang sitwasyon. Lalaban kami hanggang dulo. At hindi namin kayo iiwan dito ng ganun-ganun lang. Yan. Tama yan. Para sabay-sabay kayong mamatay dito. Mas maganda yon para wala ng sagabal sa aking mga plano. Sigurado ka ba? Kailanman hindi nanaig ang masasamang kagaya mo. Tandaan mo yan. Hindi pumapayag ang amang Diyos na manalo ang kasamaan. Laban sa kabutihan kaya tignan natin. Kagad sumugod si Aling Anita sa kuya. Ngunit nagkamali ito. Kapwa natigilan ang magkapatid at ilang sandali lang. Bumagsak sa lupa si Aling Anita. Nanay! Nanay!
Walang hiya ka. Wala kang sinsama. Nanay. Wika ni Julian. Nilapitan nito ang ina ngunit kagad pinugutan ni Arjon ang pamangkin. Nanlaki ang mga mata ng magkasintahan. Ngumiti ng nakakaloko ang aswang sa dalawa. Nilapitan nito si Jose. Sinakal ng sobrang higpit at ganun din ang ginawa kay Ali. Kayo na ang susunod sa mga traidor na yan. Dapat nakinig kayo sa kanila. Walang mangyayari ang inyong pagmamatigas. Wika ni Arjon. Akmang papatay na sana nito si Jose. Nalaglag ang punyal na hawak. Dali-dali itong kinuha ni Ali. Isinaksak sa leeg ng nilalang. Pinagtuunan naman ng pansin ni Arjon ng dalaga. Kaya naman nang mabitawan ni Ali ang punyal, kagad nang kumilos si Jose. Kahit nag-aagaw buhay pa ito sa pagsakal sa kanya, hanggang sa nakita nito ang sugat na nagawa ng kasintahan. Muli niya itong sinaksak. Ibinaon palalo ng binata ang punyal sa leeg ng aswang. Itinali pa ito gamit ang buntot pagi. Bumagsak sa lupa ang nilalang. Unti-unti itong binawian ng buhay. Napaluhod na lamang sa lupa ang magkasintahan. Hindi sila makapaniwala na mangyayari ang mga bagay na yon sa kanila. Matapos ang pangyayari, kinuha na magkasintahan ang bangkay ng mag-inang aswang na tumulong sa kanila. Inilibing nila ng maayos ang mga ito at pinagdasal. Malungkot man ang magkasintahan, ngunit ipinagpapasalamat nila ang sakripisyo ni Aling Anita at Julian. Matapos yan, nagpunta sila sa bahay ni Aling Anita. Sabay-sabay na umalis ang magkakaibigan. Dinala sa pagamutan si Ador. Nang masigurado na ayos na ang kalagayan nito, nagpunta si Ali sa baryo nila Julian. Ngunit tila naging abandonado na ito. Wala na din ang mga bangkay na nagkalat at naglaho ang mga ito na parang bula. Matapos ang pangyayari, umalis na sa Iloilo ang magkakaibigan. Hindi na nila itinuloy pa ang kanilang mga plano dahil naging bangungot ang dapat na masayang paglalakbay ng mga ito. Gayunpaman, naging aral sa magkakaibigan ang mga naganap sa lugar ng mga aswang. Kagaya ng pinangako na magkakaibigan, hindi nila sinabi kahit kanino ang naganap. At sa kasalukuyang panahon, nabalitaan na lamang nila Jose na inayos na ang baryong yon at nakakasabay na sa modernisasyon. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Huri. Taong 1987, probinsya ng Iloilo. Ayon kay Hure, madalas itong naisasama ng ama noon sa tuwing mag-uuling sa bukid ng Iloilo. Mag-aalok ang ama ng pag-uuling sa may-ari ng lupa. Ito ang kinabubuhay nila noon. Pagtustos sa araw-araw, eskwela, at minsan kinakapos pa kaya marami silang utang. Kaya ang madalas na nangyayari, nangihingi na sila ng pasiunang bayad sa mga mamimili at mga suki. Kung mahina naman ang pag-uuling, nagsasaka naman silang mag-ama, habang ang nanay naman ay labada ang pinagkakaabalahan. Isang araw, habang nasa bukid sila at nag-uuling, may napansin ang ama na isang bata kahit masukal at malayo sa kabiasnan ang lugar. Laking pagtataka noon ng ama.
Sa pag-aakalang nawawala lamang ang bata na nasa 5 taong gulang. Ang mas nakakapagtaka, mabilis itong maglakad at kung lalapitan, bigla na lamang tatakbo at mawawala sa kakawian. Walang damit pang itaas at salawa lamang naubod ng dumi. Nag-aalala ang tatay ni Hure sa kung paanong pwedeng mangyari sa bata. Kaya naman noong nilapitan nila ito at tumakbo, hinabol nila ito para kupkupin. Kasabay na din ang pagpapaalam sa mga otoridad. Sobrang bilis ng bata. Susuksok at tatagos na lamang sa kabilang banda ng damuhan. Nagkanda sugat-sugat pa nga silang mag-ama kakahabol dito. Hanggang sa naabutan nila ito sa bukana ng pangpang. Wala nang matakbuhan ng bata nang malaglag ito pababa. Umupo na lamang ito at nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa dalawa. Yun bang parang mabangis na hayop? Naisip nilang matagal nang nawala ang bata. Nabuhay sa gubat kaya naging mailap sa tao. Pinalibutan nila ito hanggang sa hinubad ng ama ni Hure ang damit. Binalot sa mukha ng paslit dahil baka makagat siya. Nagpupumiglas at sobrang lakas ng bata na tila may lakas ng 10 taong gulang. Oh, huwag kang matakot. Wala kaming gagawing masama sa'yo. Hure, hawakan mo nga ang mga kamay at paa. Nakakalmot ako eh. Utos ng tatay ni Hure. Ilang sandali pa, kumalma na ang bata. Ngunit hindi ito binibitawan ng tatay ni Hure at mahigpit na hinawakan ang kamay. Hila-hila pabalik doon sa pinag-uulingan nila. Pinaupo ang bata sa isang banda at pinainom ng tubig. Tinanong kung ano ang pangalan nito at sino ang mga magulang. Ngunit hindi nagsasalita ang bata. Tahimik lamang habang nakayuko. Nakaramdam na matinding awa ang mag-ama. Sinabi ni Hure na baka ulila na ang bata kaya nagpa siya silang kupkupin na lamang ito. Kung may maghahanap man dito, matagal na nilang nalaman at magsusumbong sa otoridad. Sinubukang bitawan ng tatay ni Hure ang bata. Ngunit nakaabang ito dahil baka tumakbo. Ngunit nanatiling nakaupo lamang at maamo ang mukha ng bata. Ilang sandali pa, inabutan nila ito ng pagkain. Mais na pinatungan ng kalahating tuyo ng isda at may kasama pang pinakbet. Ngunit hindi ito tinanggap ng bata. Umiiling lamang at kita sa mukha ang takot. Tila ayaw nitong kumain ng pagkaing inaabot nila. Sinubuan pa ito ng tatay ni Hure. Ngunit imbis na bumuka ang bibig, bigla na lamang itong umiyak. Dito na nila narinig ang boses ng bata. Ang sabi niya, hindi siya kumakain ng ganitong pagkain. Tinanong ng tatay ni Hure kung ano ba ang kinakain ng bata. Sinabi naman ito na karne. Napamura pa ang tatay ni Hure na mga sandaling yun. May pagkasosyal ang batang ito kahit taong gubat naman. Napatawa pa si Hure. Sinabihan na lamang ng ama na pag-uwi ng tahanan, ipaghahanda nila ang bata ng adobong manok. Hindi kaya tay, maghirap tayo dyan? Ang mahal pa naman ng karne. Alam mo namang nagtitiis lang tayo sa pagkaing bukid eh. Wika ni Hure. Hayaan mo na. Uunti-untiin natin. Huwag nating biglain. Sa gubat yan lumaki at baka nasanay kumain ng mga ligaw na hayop. Tignan mo, ilang araw lang, magiging katulad din natin yan. Tugon ng tatay ni Hure. Kinahapunan, nagmungkahi ang tatay ni Hure na umuwi.
Hinawakan ang kamay ng bata at hindi naman ito pumalag. Nadala nila ang paslit hanggang sa tahanan. Gabi na nang makauwi sila. Nagtataka pa noon ang nanay ni Hure. Ipinaintindi naman nila ito. Kaya naawa siya sa bata nang malaman ang lahat. Kagaya ng sinabi ng bata na karne lamang ang kinakain. Nagkatay ng manok ang tatay ni Hure. Inadobo at inihain sa bata. Ngunit hindi pa rin kumain ng paslit. Sa halip, dinuro nito ang kalahati ng manok na hilaw na nasa banggera. Napailing na lamang ang tatay ni Hure. Iniabot ang karning hilaw at maniwala man kayo sa hindi. Nilantakan ito ng bata na parang tigreng lumala pa. Iba pa ang boses ng bata habang kumakain. Humahangos ito at may kasama pang mahinang pag-angil. Matapos makakain, nilinis ni Hure ang katawan ng bata. Pinangalanan niya itong Boy. Sinabing mula ngayon kuya na ang itawag nito sa kanya. Magkapatid na sila at magkasama kung saan man pupunta. Hindi naman nagsalita ang bata. Ngumiti lamang ito at kita sa mukha ang pagkagalak. Ilang sandali lang. Biglang may kumalabog sa bubong. Para bang may hinagis na bato. Gumulong pa ito at bumagsak sa lupa. Lumabas ang tatay ni Hure. Tinignan kung sino ang naghagis. Malayo naman sila sa kapitbahay kaya inakala nilang baka mga tao lang na walang magawa. Ngunit nanlaki ang mga mata nila. Nang may lumitaw mula sa dilim, palapit sa tatay ni Hure. Nakasilip pa ito sa bintana at nakita niya din yon. Isang matangkad na lalaki. Makisig ang katawan. Nakahubad pang itaas at kakaiba ang kulay ng mga mata na purong itim. Hanggang sa... Sinusundo na ako ng tatay ko. Wika ng bata. Laking pagtataka ni Hure na mga sandaling yon. May magulang pala ang bata. Pumasok ng bahay ang tatay ni Hure at kita sa mukha ang matinding takot. Aswang ang nasa labas ng bahay. Tay, sabi po ni Boy, tatay niya daw yan. Sinusundo na siya. Ibig sabihin, aswang pala ang batang to. Wika ni Hure. Hindi nakapagsalita ang tatay nito. Tinitigan lamang ang bata at unti-unting nagbabago ang kulay ng mga mata. Ngumiti at kitang-kita ang pantay na mga maliliit at matutulis na ngipin. Napabitaw muli na mabigat na salita ang tatay ni Hure. Nagkagulo sila sa tahanan at nilayuan ang bata. Hanggang sa may biglang nagsalita sa labas. Ito yung magulang ng paslit. Ang sabi, kukuhanin lamang ang anak at walang gagawing masama. Mabilis na tumakbo ang bata palabas. Yumakap ito sa paa ng lalaki. Hinawakan naman ang ulo nito. Sumilip lahat sila sa pintuan. Yung nanay ni Hure, kita sa mga mata ang matinding takot. Pasensya na sa abala. Naku, itong anak ko kasi ang kulit. Kung saan-saan na lang nakarating. Mabuti na lang. Hindi masamang tao ang nakatagpo. Kumusta na? Wika ng lalaki. Ayos lang naman po. Mabait po sila, tay. Binakain nga po ako eh. Gusto po ako maging kapatid dun oh. Si Kuya Hure. Ang bait niya sa akin. Wika ng bata. Hindi kayo pwedeng maging magkapatid. Huwag kayong matakot. Nakakita man kayo ngayon ng aswang. Pero hindi naman kami kumakain ng tao.
Mga hayop lang. Ayaw ko ng tao. Masyadong malansa ang laman. Maraming salamat sa inyo. Sige na, aalis na kami. Teka, kung may problema kayo, lalo na sa mga masasamang tao, magsumbong lang kayo sa akin. Doon lang malapit ang bahay namin sa pinag-uulingan nyo. Pero wag niyong ipagsasabi na doon kami nakatira. Mahirap na at baka may magka-interes. Huling wika ng lalaki. Tumalikod na ito kasama ang bata. Ang buong akala nila ay nawawalang bata lamang ang natagpuan. Ngunit isa pala itong aswang. Kaya pala ayaw kumain ng inaabot nila maliban na lamang sa hilaw na karne. Sinabi ng tatay ni Hure na walang dapat ipag-alala dahil mabuting aswang ang mga yon. Dapat walang makalam nito maliban na lamang sa kanila. Dala ni Hure ang alaalang ito magpas hanggang ngayon. Sinubukan niyang puntahan ang lugar kung saan naroon ang tirahan ng mga aswang. At napatunayan niya nga ito. Totoong doon nakatira ang mag-ama sa maliit na kubo. Patay na ang nanay ng bata gawa ng tinugis at napagbintangan silang aswang. Hindi namang gumante ang ama ng bata. Sa halip, nanahimik lang at nanatiling payapa ang pamumuhay. Nakaukit sa isipan ni Hure at ng pamilya ang kakaibang karanasan nang dahil lamang sa isang bata. Dito lamang din napagtanto ng binata na hindi pala lahat ng aswang ay masama. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.